Mag-start na naman tayo mag-waterproof ng isang canopy tent, isang tarp tent na malaki. Ayan, titingnan niyo ang laki niya, no? Ang laki niyang tarp tent na yan. Nasasukat siya ng mga 10 by 10 feet na canopy. Pero iwa-waterproof ko kasi wala naman tong waterproofing. Hindi siya waterproof. Pero iwa-waterproof ko siya para matibay siya sa ulan kasi magtatagulan na. Ito yung mga gagamitin ko. Pumili ako ng dalawang Propisil na brand ng silicone. Ito yung ginagamit na ito yung mga ginagamit sa mga aquarium, sa mga salamin. Bumili ako ng dalawa. Kasi na yan. Asasabog ko na yan. Tapos bumili ako ng 5 paint thinner kasi malaki yung tarp. Kaya baka kulang yung 2, 3. Kaya binili ko 4. Pag sobra, di ko na gagamitin. Ayan, paint thinner siya. Saka bumili ako ng brush, na 3 inches na brush. Tapos, ito, kumuha ko ng isang bote na empty bottle lang, na glass. Dito ko siya ititimpla para dito ko siya itutunawin para yan ang ipapahid natin dyan. Mamaya i-apply ko para papakita ko sa inyo. Bago ko pala inumpisahan to, yung nag-setup ako ng pinagdikit-dikit ko yung mga table, yung mga lifetime table, pinagdikit-dikit ko. Tapos nilagyan ko siya ng paper sa loob, tapos nilagyan ko siya ng plastic. Kasi baka kumalat yung chemical nung paint thinner, tatagos siya, baka masira yung table, kaya nilagyan ko siya ng protection. Ayan. Nilagyan ko ng plastic. So maglalagay muna ako ng magpe-prepare na ako ng paint thinner, saka lalagyan ko to ng silicone. Ganito yung paglagay niya. Para makita nyo. Ayan. Mag-boost muna natin ito ng konti para meron na siyang liquid sa loob na pantunaw. Ayan. Ganyan muna. Tapos ito. Tulak-tulak ko. Kaya tinanggal ko na to para matutulak natin. Alalay lang yung hindi natin pwede tuloy-tuloyin yung paglagay kasi baka sumobra hindi mag-balance yung kasi yung container natin maliit. Kaya konti lang, mabilis lang naman mabilis lang naman magtimpla. Ayan, okay siguro yan. Wait time. Tapos sarado mo, shake mo hanggang sa matunaw. Ayan, shake mo yan. Matutunan ko yan malulusaw yung silicone dun sa paint thinner. Hintayin mo na malusaw hanggang sa malapot na siya. Titingnan mo yung texture ng tinunaw mo na silicone. Kung enough na yung parang malauhog lang ng buko yung itsura niya, dapat hindi pwedeng malabnaw masyado. Pagka sobrang labnaw, dagdagan mo pa ng silicone hanggang sa medyo lumapot siya ng konti. Hindi naman malapot kasi pangit din yun Pag yun ang in-apply mo, para magkasya yung pinagkakasya mo lang yung paint thinner para ma-cover up niya yung buong tent kasi ang laki niyan. After 10 minutes almost 10 minutes na sinishake ko siya para matunaw kasi hindi rin ganoon kabilis matunaw yung silicone medyo may makikita mo pa yung strand niya sa loob mga strands pero yung ganyan ayan ito halos halos okay na. Tingnan mo yung lapot niya. Yan yung lapot na hinahanap natin. Tama na yung lapot na yan kasi pag sobrang lapot mas mahirap i-apply. Yan yung lapot na yan, okay na yan. Ganyan. Hinati ko siya sa dalawa nakadalawa ako sa dalawang bote. Bale, ang nagamit ko dalawang paint thinner na ganito. Dalawang ganito na paint thinner, dalawang boteng ganito, saka isa nito ang naubos ko. Yan sa dalawang mixture na yan. Pero kulang yan para dito sa laki na to. Ito na, naghanda na ako ng plastic container para malagay itong itong finished product. Actually, tunaw na siya. Pero hindi pa siya fully tunaw Pero kung gagawin niyo, mas maganda yung tunaw na tunaw. Ayan, tignan mo yung niya. Texture niya. Yan yung texture na yan, okay na yan. Okay na yan, yung lapot na yan. Yan na yung hinahanap natin na Yan na yung hinahanap natin na texture. Tapos gagamit ka ng brush.
Kaya ganyan na-apply yan. Ito yung ano, yun na yung finished product ko. Yan, ganyan. Yan, umpisa na natin dito. Yan, umpisa na natin dito. Tapos, brush mo na yan. Mabrush mo na yan. Yan, ganyan. Tatapusin mo lahat yan. Yung buo na yan, kailangan ma-apply yan. Pero yung inner part nga pala lang tentak lalagyan ha, hindi yung outer ha. Yung inner part. Yung outer hindi na kailangan. Pag natakpan mo yung, pag na-coated mo yung inner part niya, waterproof na yan. Hindi na kailangan ng ano. Saka yung lapot na ginawa natin, tama na itong lapot na to, hindi na kailangan ng dalawang coating pa kasi malapot na siya. Yan. Ganyan lang. Tatapusin mo yung buo na yan. Yung buong... Sandali lang yan. So, less than an hour siguro o pinakamatagal na 1 hour lang. Tapos na yan. Saka mabilis naman siya matuyo. Ayan, ganyan. Pakikita mo lang. Makikita mo naman dahil makintab siya. Yung kintab naman niya, pag natuyo yan, medyo mawawala yung konting kintab. Pero makintab pa din siya. Tsaka medyo malagkit siya ng konti. Normal yun kasi silicone yan. Ang silicone talaga, malagkit yan. Yan, ganyan. Tatapusin mo lang yung buo na yan. Pag lahat ng makita mong napahira na ng makintab, covered na yun. Covered na yun. Siguro kung gusto mo ng double coating, nasa sayo na yun. Kaya lang, syempre, mas lalaki yung costing mo. Pero, ang importante, mas makapal yung coating, mas maganda sana eh. Kasi, lalong siguradong waterproof na yun. Yan, ganyan. Almost finished na oh. Ayan oh. Yung ilalanggit ng portion na lang yung hindi ko nalalagyan ah. Pero ang naubos ko, bale, 2 boteng ganito. 2 bote nito. Ang naubos, 2 nito at saka isang buong silicone lang. Hindi na natin nagalaw yung isa pang silicone. Pero meron pang konting-konti oh. Eksakto. Ito natira na to, eksakto yan para sa kulang. So ang nagamit lang natin sa buong tart na to 2 bote lang nito at saka isang buong silicone. Yun lang. Talagang ang laki lang nasa-save mo. Pag tas waterproof na yan, yan yung buo. Yan yung kabuuan. Ang laki niyan. Ang laki niyan. Makikita mo naman yung texture medyo ano siya oh. Kumintab siya. Kumintab yung texture niya oh. Pag natuyo yan, medyo makintab pa rin siya, kaya lang saka malagkit. Total cost ng nagastos is 2 bote lang ng paint thinner at saka isang silicone na tube. So 200 pesos yung yung silicone. Tapos 45 pesos yung isang bote, bawat isang bote ng paint thinner. 45 pesos, 90 pesos lang. At saka 200 pesos, di 290. Tapos 65 pesos yung 30 inches na brush. Yun na. Yung mga lalagyan, mga container, mga empty plastic container lang yun eh. Kahit saan makakakuha lang kayo eh. Tapos yung pang mixture, yung mga empty bottles lang na mas maganda glass para hindi siya matunaw. Ayun na, okay na. Waterproof na yung buong tarp na 10 by 10 yung size niya. Ang waterproofing usually tumatagal siya ng pag maganda yung storage mo 2 to 3 years eh. 2 to 3 years ang waterproof niya eh. Huwag lang ma-store sa maiinit na lugar. Yung mga nasa ilalim ng yero, yung mga ganun, mainit talaga yan. Yan, nagtutuklap yung ano niya, nag-expire yung silicone niya in 2 to 3 years. Pero kung maganda yung storage mo, malamig yung area, umaabot pa nga minsan ng 5 to 10 years eh. Depende sa storage eh. Tsaka, ayun na nga, don't forget to like, share, and subscribe sa channel ko para makapag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng content. Thanks for watching. Till next video.